Ayan. Hi guys, maayong hapon. Time check natin, alauna. Tingnan ko lang, check ko lang. Okay, sige. Okay, alauna na guys, maayong hapon sa inyong lahat. Pasensya na kayo at medyo malakat, makaalat po yung aking mga gamit. Ganun talaga pag online seller. Ilang beses nalulobat yung cellphone ko. But ready na ako magtrabaho ngayon, kalahating araw. Ako'y nag-aasikaso ng birthday ni Calvi. Happy birthday sa aking anak na si kulit-kulot. Lumaki siyang kulit-kulot ang tawag ko sa kanya kasi apakakulit, napakamatalino magsalita, and ngayon tawag sa kanya attorney. So nabusy ako kanina guys, but it's another day and I wanted to slowly finish up etong ating Auntie Christine serye. And people ask me why did I speak now, why I did not speak before. Unang-una, I already told you guys, if someone is doing such things, I don't decide and I don't talk with hatred. Ayoko yung unang emosyon na nararamdaman ko, magsasalita agad ako. So I took my time. I calmed down. And talagang, of course, in the back of my head, talagang grabe, Talagang iniisip ko talaga, hindi ko alam kung matatawa ba ako, magagalit ba ako. Sobrang gigil na feeling, parang halo-halo. So, I would say na I was too overwhelmed with what happened, Kasi nga, talagang sobra guys. Alam nyo yan, 'di ba? So again, once again you guys, welcome po sa aking YouTube channel. I am Princess Higa, also known as Tindera sa Africa, single nanay sa aking 4 na kulot, half Ugandan, half Filipino children. Nagsimula akong mag-vlog sa Uganda kung saan ako nag-viral at dun po ako talagang naging content creator, And then after 4 years sa Uganda, nag-fail yung marriage ko sa Uganda na ex-husband ko. I took my children back to the Philippines at namuhay kami dito for now, going for 3 years now. I am a single mother, confirmed, with zero support galing sa tatay ng mga anak ko. Alright. So, recently, I had the biggest, pagsubok sa buhay ko kung saan pinauwi ko, nagdala ako ng Ugandan, dinala ko yung Ugandan helper ko from Uganda. 4 na taon ko siyang helper, si Auntie Christine. I decided to take her with me dito sa Pilipinas in good faith para ma-experience niya ang labas ng Uganda kasi first time niya ma-experience. And recently, pinabalik ko na ng Uganda just August. Pinauwi ko na ng August, katapusan. At nagtagal siya dito sa Pilipinas ng 2 taon kasama ako, ang mga anak ko, and nakilala niyo yung pamilya ko. So after almost, kasi magto 2 years dapat siya dito sa Pilipinas ngayong buwan na to, October. Yes, October, November. Etong buwan na to dapat yung ika-2 taon niya. So basically, magto 2 years siya. And then nang pinauwi ko siya sa Uganda, wala namang kahit na anong na negative, masama talagang nangyari on the past 4 or 5 years. Naglabas na lahat nito lang bago ko siya pinauwi. So ang nangyari paglabag niya sa bansa nila sa Uganda, nagsimula siyang mag-spread ng mga kasinungalingan na sobra talagang nakakatawa. Isa sa kasinungalingan na in-spread niya ay meron daw akong lalaki kasama sa kwarto ko ng 6 na oras. Sana all. Sino kaya yan? Pwede si Coco Martin. Pwede mag-request. Ayan. At isa pa na pinakalat niya ay etong ang mga kulong issue na nakita daw ng 2 mata niya na ako daw ay nakaposas. So napakasinungaling, sorry sa word, pero wala akong ibang mahanap talaga na magbagay sa kanya. Napaka-demonya talaga, Hindi ko alam at hindi ko in-expect na itong tao na to na pinagkatiwalaan ko ng buhay ko at ng mga anak ko, kung may galit man sa akin dahil sa nangyari before siya umalis ng Uganda, hindi ko maintindihan yung galit niya. Grabe, nalilisik yung mata. So, gumawa na ako ng kwento, episode 1, kung saan nag-flashback ako ng pagsasama namin. 1 year, 2 year, 3, year 4 sa Uganda, kung saan naging katulong, kasambahay ko siya sa bahay. And then the second episode, gumawa ako ng flashback ulit sa last 4 months namin sa Uganda, nung sinabihan ko siya na hindi ko siya isasama dito sa Pilipinas kasi aalis na kami for good dahil hindi nag-work yung marriage ko and I wanted to leave. I wanted to be home with my family.
And then part 3 ginawa ko kagabi. It was about the first 6 months niya dito sa Pilipinas simula nang dumating siya dito sa Pilipinas. So right now nasa 4th episode na tayo. Etong 4th episode guys, dito na dahan-dahan no, nakitaan ko na ng something. Etong si Auntie Christine. I saw attitude, I saw wala na, nag-ano na siya, parang lumaki na yung ulo. Dahan-dahan pa naman, hindi pa naman talaga as in masabi ko na red alert, no? Pero marami nang nakapansin, marami nang nag-warn sa akin, marami nang nagsabi. And as you guys all know, I always back it up with pictures, and these pictures are not stolen. Ito ay mga pictures namin habang gumagala kami sa Pilipinas, habang siya ay nandito. And guys, take note ha, pag si Auntie Christine po ay nagtatrabaho dito sa Pilipinas, pag nalaman po yan ng immigration na nagtatrabaho si Auntie dito sa Pilipinas guys, automatic po yan, deport po ang tawag dyan. Ide-deport siya kung hindi siya makukulong. Makukulong siya or made-deport siya kasi alam niya sa sarili niya na hindi siya pwedeng magtrabaho. Kaya ang lagi kong sinasabi kay Auntie, magtulungan kami sa bahay para hindi ko para at least hindi ako mahirapan, makakapagtrabaho ako at bibigyan ko siya ng allowance niya, panggastos niya, pangtulong niya dun. Alam nga naman guys, dinala ko siya dito sa Pilipinas at anong ini-expect niya na uupo kakain lang siya, 'di ba? Kahit sino, kahit mga kapatid ko, kahit sinong Pilipino, no, pag nakitira tayo sa bahay ng mga kaibigan natin, siguro mga 2 days, 3 days okay lang. Pero minsan nga 4 days, 5 days tumatayo na tayo, tumutulong na tayo. Okay? Sa last episode, binention ko sa inyo na gusto ko na siyang pauwiin. Ayaw niya pong umuwi. Ayaw niyang umuwi, and then pagka second month, na-depress siya, gusto ko na rin siyang pauwiin. Bigyan niya lang ako ng 3 months para makapag-ipon ng pamasahe. Ayaw din talagang umuwi. Okay? So sabi ko, kung gusto mo ka akong magstay dito, hindi ko na kaya na magbayad pa ng Pinay ko na kasambahay. Kasi malalaki na naman tayo, kaya naman nating pagtulungan to. Hindi ko ititigil kung ano yung allowance na binibigay ko, yung perang binibigay ko sa iyo, nasa Uganda pa tayo. So, it was all settled guys, no? So, alam ni Auntie ang sitwasyon ko dito sa Pilipinas. Alam niya ang sitwasyon niya dito sa Pilipinas. Hindi po yan siya bata, no? The way you treat na itong sinasabi sa inyo ni Auntie, hindi lang kayo nagiging uto-uto at bobo eh. Ang nangyayari kasi, parang ginagawa niyong parang bata yung isang napakalaking tao. At 36, 37, 38, 39 years old. Okay? So, like I said, hindi kayo nagpa-process ng facts. You are not processing the facts. You are refusing the facts, and that's okay kasi I'm not proving myself to you. I am trying to tell you guys kung ano yung nangyari using the facts. Yun yung ginagawa natin dito. So let us go back dun sa story natin. 6 months dito sa Pilipinas. That was, dumating kami dito ng Pilipinas October 2023. So 2023 November, December nandito kami. Nag-celebrate si Auntie ng unang birthday niya sa Pilipinas, 'di ba? So let us go back kasi nandito yung cellphone ko. Itong cellphone ko na to guys, ito yung cellphone ko, sa Uganda pa kami. So let us go back to 2024 na year, nag-start. So January, ipa-flash pa din natin yung pictures kasi magagandang alaala naman yan guys, no? Hindi naman natin pwedeng kalimutan yung mga yan. Bago pa naging jablo ang all, meron tayong mga magagandang mga memories. Kaya nga marami ang nagtataka, at kahit ako'y nagtataka, how will you justify na hindi ka tinuring ng maayos ng huling linggo mo dito sa Pilipinas compared sa tinuring ka ng maayos sa almost 6 na taon? How are you going to justify that? Okay, mamaya magkakaalaman tayo kung bakit nga ba ganun yung behavior ni Auntie, no? So basically, nagbukas po ako ng negosyo, 'di ba? Then April and May, summer 'yon. So kinailangan kong puntahan si Kahil sa Thailand at sunduin sa Thailand that time. At the same time, dinala ko si Mayumi kasi yun yung first ever tatak ni Mayumi sa passport. Again, hindi po nag-iisa si Auntie Christine sa bahay namin. Andyan po ang kapatid kong bunso, at ang kapatid kong bunso nakatoka sa mga anak ko kasi mga lalaki at lalaki yung kapatid ko, may sports, magala, maglabas, magwalking, lahat po yan ginagawa ng kapatid ko. Okay? Paggabi yung kapatid ko naman yung in charge, magpakain, magpaligo, lahat-lahat. Basically, si Auntie po talaga ay magluluto lang po ng pagkain. Ngayon marami sa inyo yung nagsabi, Madam, nagbablog din siya ng panahon na yan. Guys, hindi nyo makakailayan
Nagba-vlog po si Auntie, makikita niyo po yan sa YouTube channel niya. Hindi ko po din siya binabawalan. And in fact, lagi ko siyang ina-advisean, Auntie, learn sa YouTube channel. Madaming mga masasarap na rekado ng Pilipinas. Alam ko magugustuhan ng mga Pilipino pag nag-try ka magluto. Anong ginagawa ni Auntie Christine? Kung ano lang yung sinabi ko, yun lang yung gagawin niya. In short, gusto niya lagi, tanggap lang siya ng tanggap lang ng idea, tanggap lang ng kung anong gagawin niya. Ayaw niyang hindi siya nag-i-initiate na siya lang. In short, talagang naging ano siya guys, parang pongkol ba? Lahat inaasa niya sa akin. Mga bago pa lang yun. Pero sabi ko, sige, ititrain ko pa din siya. Maraming panahon na during the first 6 months na talagang apektado na talaga yung mga responsibilidad sa bahay. To the point na kahit na busy ako as nanay, hindi po ako nakakapagbenta ng maayos. Bukas na yung tindahan ko nun. Umaalis po ako ng bahay ko alas 11 na. Bakit alas 11? Pagkagising ko sa umaga, magpapakain ako sa mga bata. Pagkatapos kong pakainin yung mga bata, papaliguan ko. After kong paliguan yung mga bata, syempre tutulungan ko silang magbihis. After nilang magbihis guys, maglilinis pa po ako ng banyo. Magmamap pa po ako ng bahay. Magpupunas pa po ako ng lamesa na pinagkainan. Si Auntie po, isang lugar lang yan dyan sa bahay. Pakitaan nyo ako ng vlog. Okay? Na nasa bahay si Auntie na gumalaw yan doon sa ganito ganyan. Siguro pa konti lang kung nagbablog lang yan siya. Pero talagang bilang lang sa daliri guys. Isa lang ang pwesto niyan. Yung upuan na nasa malapit sa may gas stove. Yun lang. Ang ikalawa niyan is yung kanyang kama kung saan siya tumatambay para mag-cellphone. Okay. So, okay lang yun guys. Sabi ko, carry pa din. Okay lang Lord. Pero syempre, burnout. Ang daming beses kong na burnout. Ang daming beses ko din na umiiyak ako sa pagod. Kasi imagine, pagkaalis ko, alas 11 na ako magtatrabaho. Matatapos ako ng trabaho guys, alas 7 ng gabi. Pagdating ko, ayaw pa matulog ng mga bata kasi inaantay ako. Minsan hindi pa sila nakaligo. Minsan hindi pa nakakain. Minsan ako pa talaga yung magbabasa ng story nila. Hindi naman sa ano, masaya naman ako sa ginagawa ko. Pero wala po talaga akong pahinga. And never akong nagreklamo. Yung mga ganun na bagay, hindi ko kailangang ireklamo kasi mahal ko naman yung mga ginagawa ko para sa mga anak ko. Nagsimula lang ako magreklamo yung may iba na akong mga napapansin na ugali ng mga anak ko na ini-enable, no? Parang hindi kinokorek. Okay? So, let's go back. So, summer, April, May, kasama ko si Kuya Kahil, no? Nasa Thailand kami. Ayan, may mga pictures kami together ni Kuya Kahil. Pagkatapos nun guys, pagbalik namin dito sa Pilipinas nung summer, dala ko si Kuya Kahil. Syempre kailangan kong iikot yung anak ko that time. Kasi hindi naman siya laging pumupunta dito sa Pilipinas. And during that time, naka-enroll na po si Chico at saka si Calvi sa paaralan. Imagine po, ang paaralan ni Chico at Calvi, umaalis na sila ng alas 9. Umuwi sila ng mga tanghali na. Okay? Si Mayumi po that time ay hindi na siya, nagba-battle fed na si Mayumi that time kasi na-diagnose ako ng hyperthyroidism at meron akong gamot na maintenance na hindi pwede kapag nagpapa-breastfed. So, si Mayumi na lang yung titingnan, which is kain, tulog na lang talaga. Okay? So, pagkatapos nun guys, I did some activity together kasama yung mga kapatid ko at meron mga nagatira sa akin, no? Sabi sa akin, gala ka lang ng gala, ganito, ganyan. Wala ka namang ginawa, kung iniiwan mo lang yung mga anak mo, good for you kung hindi nyo maiwan yung mga anak nyo para maghanap buhay. That's what I'm going to tell you guys. If you are there all the time para sa mga anak nyo, kasi hindi kayo single parent, or meron kayong source of income para sa mga anak nyo, I am happy for you. Pero your case and my case, we are not the same. So do not tell me to do what you're doing with your family. Kasi for me, I did all the means up to now para makaprovide sa pamilya ko. Mag-isa. Okay? And on top of that, ang pang-allowance pa ni Auntie. Iba pa yung mga beauty products ni Auntie. Anti-aging ni Auntie. Lotion ni Auntie. Okay? Ang ginagastusan na lang ni Auntie guys, minsan ay mga pakonti-konti na lang. Lahat po ako na po talaga ang bumibili. Plus, nagpapadala pa po ako ng pera para dun sa apartment na prinamis ko sa kanya sa mga bata. Again, mag-iisang taon po na nagbayad ako ng apartment ng mga bata, wala po akong nakitang pictures at hindi po ako humingi. Kasi hindi ko naman pinagdudahan si Auntie. And I know, like I said, itong mga bagay na to, it will teach me the biggest lesson in my life. And Auntie Christine was a lesson for me. Ayan. So ngayon guys, kasagsagan, no, June, July, it was all okay. Wala namang problema.
nagkaroon kami ng mga local trips. Dito lang, malapit lang. Okay? So, syempre kapag local trips, lagi na naming sinasama si Auntie Christine. Ngayon, during this time guys, nakalipat na kami nito sa bahay ko. Okay? Nagawa na yung bahay ko, napakaganda. And during that time, nakaipon din ako ng pera para sa paglagay ng gamit sa bahay, yung pag fully furnished. Dahil ako po ay kasagsagan na at manganganak na at hindi ko maabala ang mga kapatid ko kasi kami magkakapatid, kanya-kanya kami ng araro para sa buhay, kanya-kanya kami ng hanap ng pera. So ayoko naman na abalahin sila para lang dun sa bahay namin. Alam ko sila din merong mga pangangailangan, meron din silang due dates. So sabi ko okay, di bale, maghahanap ako ng gagawa ng loob ng bahay, and so I did. Natapos yung bahay ko guys, sobrang saya ng puso ko, sobrang proud ko sa sarili ko. At talagang tuwang-tuwa ako guys, tuwang-tuwa talaga ako. Nakalipat kami dun sa bahay and sinama ko pa nga si Auntie dun sa pag-unang pasok namin. Kasi alam mo yun, yung katulad ng sinasabi ko sa inyo my blessing is your blessing too. Ganun yung thinking ko no? And then, nagkaroon kami ng mga local travels pa nga. Ayan, nagkaroon pa nga kami ng local travels. And then, lately, sabi ko parang, hindi sabi ko parang kailangan ni Mayumi ng someone. Kasi nakikita ko talaga si Auntie tamad. Mas, kung nakitaan ko siya ng pagkatamad dun sa Uganda, na medyo na-carry pa ng bones ko, pagdating ko dito sa Pilipinas, hindi ko na na-carry. Kasi nga, kailangan ko maghanap buhay, guys. Minsan nakauwi ako alas 8 na ng gabi, kakahanap po ng pera at nakita nyo yan, nagbebenta ako and everything. Ngayon naawa ako kay Mayumi kasi ilang beses ako nakauwi na si Mayumi po ang daming sugat sa puwet at sa private part. Nagtataka ako kung bakit kasi si Mayumi naman ay hindi naman, syempre baby pa siya, hindi pa siya nakakalakad. Nagkaroon si Mayumi ng napakagrabe na rashes sa kanyang private part at sa puwet. Hindi siya nagiging okay. Ilang araw na, 2, 3, 4, hindi siya nagda-dry. Ilang beses kong naabutan na si Mayumi po ay marumi yung diaper. So sabi ko, baka si Auntie ay napagod. Ganun pa din ang iniisip ko, guys. Imagine kapag dumadating ako ng bahay, sobrang rumi po ng bakuran. Hindi man lang po makawali si Auntie ng bahay namin. Okay lang pa din sa akin yun. Guys, ang liit lang ng bakuran ko. Kahit magwalis lang, never nakahawak ng walis. Bigyan nyo ako ng video na naghawak ng walis yan si Auntie Christine sa bahay. Na nagbunot yan ng sagbot doon sa labas. Na nag-ayos yan ng garden. Never guys. Nilalangaw yung harap ng bahay, anong basura nasa harap ng bahay, ang mga tsinelas hindi malabhan-labhan, ang sapatos ng mga anak ko, ang sobrang dumi-dumi. Ginagawa ko siya guys. Ilang beses ako nagkaroon ng content na habang kinikwento ko sa inyo yung buhay ko, either nagbabrush ako ng sapatos, either naglilinis ako sa garden, either nag-i-scrub ako ng kubeta. Sobrang dumi talaga ng bahay. Pero like I said, pinalampas ko pa din yun. So sabi ko, eto mapapalampas ko. Pero yung pag ano ni Mayumi, hindi ko kaya. Kasi syempre, sobrang hapdi guys, no? Sobrang hapdi ng mga sugat sa mga private parts. And very sensitive yan siya. Kailangan talaga tutukan. So ngayon, wait lang. Check ko muna. Ayan. So ngayon guys, nagkuha ako ng sa bahay, ng mag-aalaga kay Mayumi, tututo kay Mayumi. And so doon pumasok si Ate Buji. And speaking of Ate Buji, I don't want to talk kung ano yung nalaman ko kay Ate Buji. Kasi binisita kami ni Ate Buji recently at marami akong narinig galing sa kanya. And like I said, ayokong magdamay ng ibang tao dito. Ayokong magdamay ng ibang tao. I will only talk to you what I know, what I've seen, what I feel as a mother's heart. Okay, na talagang umabot na sa point na hindi ko na kaya. Talaga nilaban ko guys, kinausap ko. Mamaya ikukwento ko sa inyo yung mga panahon na kinausap ko siya ng masinsinan. At alam niya yan, Auntie Christine will remember all these times I went up to her and talked to her eye to eye. Sinabi ko sa kanya yung mga concern ko sa kanya, sa behavior niya. Kasi ayoko sana na pauwiin siya. Dahil alam ko yung buhay na magiging buhay niya sa Uganda. So ngayon nandiyan na si Ate Buji guys. Maya-maya may isang araw na napagalitan ko si Ate Buji. Bakit ko siya napagalitan? Gabing-gabi na guys, si Ate Buji nasa kusina, naglilinis, naghuhugas ng pinggan pagkatapos niyang alagaan si Mayumi.
So nagalit ako guys, sinabihan ko si Ate Buji, sumama ang loob ni Ate Buji sa akin that day kasi hindi niya alam din siguro kung saan siya lulugar. Sabi ko, ilang beses na ako nagsabi, Ate Buji, wag na wag ka dyan sa kusina kasi may nakatoka sa kusina. Alam ni Auntie siya nakatoka sa kusina. Si Auntie Christine that time guys nagsiselfon, nag-i-edit ng video niya na nagluluto siya. Sumama ang loob sa akin ni Ate Buji, no? Kasi siguro hindi niya alam saan ilagay yung ano niya, no? Yung kanyang sarili, bago pa lang siya that time. Ngayon kinausap ko si Auntie Christine. Sabi ko sa kanya, Auntie, you know that is not Buji's responsibility. We have to help each other in this house. Otherwise, the help in this house will just keep on living. Okay? Sinabihan ko si Auntie ng straight, no? Sabi ko, Auntie, ngayon hindi siya nakasagot sa akin. Hindi ko alam ano ba sinagot niya na iniwan niya lang daw doon, ganyan. Ayaw ko pa naman guys na nag-iiwan na maduming pinggan, maduming mga hugasan kasi naglalapit yung mga ipis. At ang daming mga bata sa bahay, ayoko na lagi sila nagkakasakit kasi nga, pagod na pagod ako guys kakahanap ng pera. Again, yung aking ex-husband po, no, kahit po pang health insurance ng mga bata, ni singkong duling wala po yung iniambag. Nagbukas ako ng 3 bangko para sa mga bata. Isa kay Calvi, isa kay Chico, isa kay Mayumi, isa kay Kahil sa RCBC Bank. Sinabi ko sa tatay ng mga bata, kaya hindi yan siya makakomment sa ex ko. Kasi sabi ko sa kanya, kung anong gusto mong ipadala sa mga bata anytime, eto yung bank account nila. Marunong naman siya mag-wire transfer. Para lahat recorded. Sabi kong ganun. Guys, hanggang ngayon guys, ang record na nandyan para lang hindi mag-close yung bangko ng mga anak ko. Okay? I tried to find peace about these things na hindi na nga siya nagsusuporta. Pero you cannot blame me kung may mga araw na pagod ako guys, na sobra ko siyang nahi-hate yung tatay ng mga bata kasi hindi ko maatim kung paano siya nakakatulog sa gabi Hindi ko naaatim kung paano niya nalulunok yung tubig na binibili niya kasi binibili yung tubig dun sa Uganda kasi marumi yung tubig sa gripo. Hindi ko maatim kung paano siya magharap dun sa opisina nila as engineer na ni singkong duling wala siyang pinapadala sa mga bata. Okay? So again, alam po ni Auntie yung sitwasyon ng buhay ko. Nagpatuloy yung pagbebenta ko guys, October, birthday na naman ni Chico. Dumating na naman yung ka-birthday ni Chico, no? Chico turned 3, October na to. At this time talagang kami ni Kuya Kahil guys ay pinilit kong magbanding sa kanya para makabawi. So may mga pictures, mas marami akong moments sa mga anak ko during this time. And also I gave myself a break kasi pagod na pagod talaga ako guys. Okay? Maraming nagsabi sa akin, iniwan mo naman siya ganito ganyan. Ay, alangan guys no, alangan sa kada alis ko isama ko siya. Grabe naman kayo sa akin, 'di ba? Ano naman guys, utak-utak naman no bago magputak-putak. Okay? So anyway, nagpatuloy pa yun guys. I celebrated my birthday sa Palawan. Normally hindi ako nagse-celebrate ng birthday, pero ito mga kapatid ko kasi talagang pinapa-feel nila sa akin na tama na, pahinga ka naman. And during this time guys, si Auntie, unlimited na yung vlog niya. Dahan-dahan, hindi na nagiging tulyemele. Dahan-dahan, mga bata na yung laman ng vlog niya. Mga anak ko na. Hindi na siya naging tulyemele, hindi na let's eat, hindi na cooking show. Naging Yiga Kids na yung kanyang vlog. Nung una tanggap ko pa, okay pa. Pero maya-maya, napapansin ko guys na nagti-take time lang siya na ilabas yung mga bata kapag binablog niya. Nagti-take time lang siya na tabihan yung mga anak ko pag binablog niya. Okay, sige, wala pa ding problema. Pero ilang beses na nakikita ko yung mga anak ko parang robot. Para na silang robot. Ang style pa ng mga anak ko, parang takot na takot ba nung narinig nyo to ha, ilang beses. Yes, Auntie. No, Auntie. I'm coming, Auntie. No, Auntie. Ganon. Laging ganon. Complete sentence. Tapos ganon lagi ang ending. Tapos pag siya yung tumawag, talagang takbo agad yung mga anak ko na parang gumaganon yung mata ba ng mga bata. So in fairness guys, no, siguro nagkaroon lang din siguro ng point na I was actually pushed to the wall na ang nasa isip ko lang talaga, ang importante, kompleto yung mga anak ko, nandyan sila lagi sa bahay. Okay? So November, nag-birthday ako, nag-celebrate ako ng birthday ko guys, and then pagdating ng Pasko, okay, meron din kami mga travel together as a family, nakasama si Auntie Christine. May mga dagat moments kami, may mga moments kami na kumakain sa labas, pero dito na lang sa malalapit.
na area. And then, dumating yung Pasko. Naglabas kami together. Ayan, nagpa-picture kami sa mga, mga tourist area dito, yung mga local places na maganda pa picturean. So, talagang walang problema, guys. Pinilit ko batin talaga, no? So, this is the second time na magki-Christmas si Auntie sa Pilipinas. And also, because ang birthday ni Auntie ay December 24, this is now the second birthday niya dito nga sa bansang Pilipinas. This is already December 2024. So, at this point, may na guys, meron na akong mga nakitang changes sa mga bata na mas lalo pang lumala. Si Mayumi, nung naka-learn na siya maglakad, naglakad na si Mayumi, nagsimula na siyang mag-step, mga 10 months, 11 months eh. Every time na umaalis ako ng trabaho, hindi ko makakalimutan yung iyak ni Mayumi. Na para siyang, alam niyo yung iyak ng bata na parang nakakita ng, pag tinakot niyo yung bata na merong aswang or merong multo, or merong yung mga nakakatakot na picture, let's say ganun yung iyak ng anak ko. Si Mayumi guys, hindi pa siya nag 1 years old. Pag nakita ni Mayumi na naliligo na ako, nakahawak na ng bag, magpapaalam na ako sa kanya. Tapos, dadalhin ko siya kay auntie para kumain. Grabe ang iyak ni Mayumi. So, hindi talaga yun mawala sa isip ko, no? And during this time, nagsabi yung mga kapatid ko sa akin, sabi nila, Gang, kasi Gang yung tawagan namin, no? Sabi, Gang, sigurado ka ba talaga na magtagal pa yan siya dito si Auntie sa Pilipinas? Kaya parang pagod na pagod ka na lang lagi. Tapos pag nagalabas tayo, ikaw pa bit-bit ng gamit, ikaw pa pag gusto ng bata mag-ihi, gusto ng bata magpupo, pag gusto ng bata na may kailangan yung bata, mag-inom ng tubig, inom ng gamot, ako lahat. Parang si Auntie wala halos ginagawa. Pag nagpunta kami sa bahay ng kapatid ko kay Madam Ten Gibbs, guys, paupo lang yan si Auntie at mag-cellphone lang yan sa loob ng kwarto na air condition. Ang mga bata, ako lahat ang mag-aasikaso. Tapos syempre, pag siya ang nagsabi sa mga bata, upo na kayo, kain na kayo. Yung mga bata, guys, uupo, kakain, takot na takot. Uupo lang din siya, tabihan niya lang din. Hindi ko at first hindi ko pa alam, no, na parang papunta na pala ng torture, no. Akala ko lang, mataas lang yung respeto ng mga anak ko sa kanila. Pero dahan-dahan, syempre hanggang kailan mo ba naman maaano yung akala mo, di ba? Ngayon, nagsabi yung mga kapatid ko, Gang, pauwiin mo na. Doon pa lang guys, wala pa siya nag 1 year, or kaka 1 year niya pa lang. Sabi ng mga kapatid ko sa akin, pauwiin mo na Gang, kasi baka mamaya pagod siya, baka mamaya ayaw niya naman talaga dito sa Pilipinas, baka mamaya, ayaw niya naman talaga na tawag dito na magpunta dito sa bahay kasi nakaupo lang talaga yan siya guys. Sobrang ganda-ganda ni Auntie habang naga-cellphone, naga-edit ng video niya. Walang tigil yan. Never ko siya sinita sa vlog niya. Never. Imagine. Ngayon, pagka December guys, nag-second birthday si Auntie, yun yung time na yan, nag-initiative ako na maghingi ng video sa pamilya niya para ma-greet si Auntie ng happy birthday. So, parang sinorpresa ko si Auntie that time. I remember, tinago ko pa yung birthday cake na in-order ko sa kapitbahay namin. Big shout out. Ang sarap ng cake na in-order ko para sa birthday ni Auntie. Hindi ako nag-order ng cake para sa mga kapatid ko. Guys, kaya alam ko marami na kami nagmamahalan. Pero pagdating kay Auntie, hindi ko makalimutan yan siya na i-appreciate sa mga birthday, mga Mother's Day. Para lang, kasi alam mo yun, ako lang yung pamilya niya dito at saka mga kapatid ko. Sa lahat ng gala ng mga kapatid ko, never nawala ng pasalubong si Auntie Christine. Okay? Pagdating nung Pasko, nag-organize ako ng prank gift kay Auntie. Prank na hindi masamang prank, kundi video call na prank. Hindi video call, mga videos pala. Para, ayan, kita ko sa inyo. Ng videos para sa birthday ni Auntie. Ang ginawa ko, kinonta ko yung family ni Auntie. Yung tatay, yung nanay, yung kapatid. Yung kapatid talagang ang galing, nag-send sa akin ng mga video. Kasama pa yung anak at yung dalawang anak ni Auntie Christine. Pagkakaalam ko, anak niya talaga to. Huwag niyo akong hinga ng proof kasi hindi ko alam kung ano yung sinabi niya. Sumunod lang din ako guys. Okay. So, andito yung mga videos no ng birthday ni Auntie Christine. Ayan. Ayan. Wait lang. Kahit tanggalin ko yung ano ko, speaker. Ayan.
Happy birthday to you. Happy birthday, dear baby Christine. Happy birthday to you. Yan guys, ang dami-dami nitong video galing sa mama, galing sa papa, galing sa mga anak ni Auntie Christine. Ginawa ko yan kasi to remind Auntie ba na may pamilya siya, na mahal siya doon sa Uganda, na masaya sila para sa kanya. Sa video na to guys, lahat sila nakangiti. Ipapakita ko sa inyo. Hello, Christina. We are your sisters. Wishing you a happy birthday celebration. We love you. We celebrate you. We cherish you. You are a great woman. You are so powerful, blessed, highly favored, anointed woman of God. So good to us. We thank you so much for the good heart, for the good spirit. Thank you for the family of Mommy Princess in Uganda here. We say thank you so much. We wish all of you a Merry Christmas and a prosperous New Year. Imagine. We say we love you and we are praying for you. Guys, ang nag-message na yan ay ang nakita ninyo na nagva-vlog kasama si Auntie Christine. Now, it all made sense to me. I'm going to make it make sense for you guys. Etong tinatawag ninyo na si AR, na-meet ko siya isang beses lang nung pumunta lang ako kina Auntie Christine. Hindi kami nagkausap ng bonggang-bongga, hindi ko siya nakilala ng bonggang-bongga. Ngayon, it made sense kung bakit siya ang pinili ni Auntie Christine. Nasiraan ako guys, kasi siya yung hindi ako talaga nakilala. Siya yung hindi ako talaga nakasama. At alam ko kung bakit hindi alam. Malaki ang kutob ko, hindi alam ng papa to ni Auntie Christine. Auntie Christine's father doesn't know that Auntie Christine became this kind of person. Because if the father of Auntie Christine finds out that Auntie Christine did and said all lies about me and my family, Auntie Christine's father is not going to be happy. Auntie Christine, I know your dad. He is going to correct you. He is going to discipline you. And the same goes with your mother. And I know your dad, if it's wrong, it's wrong. And you know that. That's why now I am wondering, no, Auntie Christine, does your dad knows what you have been doing? That the family who took care and treated you like a sister and took care of you, even your health, who gifted you a lot of things, even on the times that someone is having a party, even when someone died in your family, a family who even extended our love not only to you but to your whole family. If your father hears and finds out that you decided to spread lies about me and my family, I'm sure your parents will be very disappointed. Interesting you guys, no? Getting interesting. Kasi ang alam ko dyan guys, ang pagkakaalam ko sa tatay ay ni Auntie Christine, takot na takot yan sila sa tatay ni Auntie Christine. They are scared of the dad because the dad knows how to discipline them. And in 6 years together with Auntie Christine, not even one time that the father heard anything bad about me and my family. And then suddenly, Auntie Christine was asked to go back home. The moment she landed, she fabricated and spread lies about me. And I know that Auntie Christine did not share these things to his dad because the dad knows how we treated his daughter. We even went to their house to give respect to the parents. And these videos of AR saying, "Thank you, Princess, for being good to us and our family." How are you going to defend that, Auntie Christine? And this happened on your second birthday in the Philippines. If you are really not treated fairly. And even if, Auntie Christine, you were not treated the way you want us to treat you on the last 2 weeks or the last month before you left Philippines, why would you choose to spread lies and to badmouth me and my family in front of the camera with other people? Why, Auntie Christine? Why would you do that? Would you say that the last month that you felt that you were not treated right versus the 6 years that we treated you right is heavier for you to spread lies, for you to fabricate stories, for you to say things that you're not supposed to talk about? Even my marriage with my ex-husband, regardless if my ex-husband, Auntie Christine, is sending me billions of money, what is it for you? Who are you?
So, magkakaalaman talaga tayo, no? There's a lot of videos here na nagsabi, ilalagay ko dito guys kahit takpan ko yung mukha, that they even said thank you for me and my family because they know we treated Auntie Christine fairly. We treated her like a family, hindi lang sa good times kundi sa bad times. Na-depress siya, nag-reach out ako, binayaran ko ang apartment ng mga anak niya. May sakit siya, pinila ko siya guys, sinamahan ko, nagpa-x-ray. Guys, never ako nawala sa tabi ni Auntie Christine. Pagpa-x-ray, kausap sa doktor, mag-explain sa kanya kung ano yung sakit niya, hanggang sa may nagregalo sa kanya ng tsinelas. Isa pa yung tsinelas na yan, ha? Auntie Christine was gifted a sleeper. I was trusted the money for that sleeper. And you know, this person has been following us, and I know she's watching. Hi, Tita E, a big shout out for you. Tita E told me, get the kids something, get yourself something, princess, and get Auntie Christine what she needs. Guys, lahat yan sinend ko dun sa nagbigay sa amin. Alam nyo, magkano yung tsinelas? 6,000 or 5,000, size 41. Ngayon sabi ni Tita E, princess, get yourself something as well because I know you work a lot and you walk a lot every day. Would you like to get yourself sleepers too like Auntie Christine? Sabi ko, Tita, ayoko po kasi ang mahal. Hindi ko naman kailangan po yung ganyan kamahal na tsinelas. Kasi yung brand niyan guys, ano nga yung brand na tsinelas na napakamahal Ay, nakalimutan ko. Basta nasa tindahan yan siya ng mga mahal na tsinelas, yung mga sobrang mahal, mga 12,000, 10,000, ganun. Tapos sabi niya, it's okay, get yourself anything. And that time, may nadaanan akong sapatos. Yung violet na niregalo sa akin ni Tita E. Yung sapatos na yun guys, nag-sale ng 1,000. Pinicturan ko, sabi ko, Tita E, eto po yung bibilhin ko na lang kasi nag-sale 1,000 na lang. Okay lang ba to? Binili ko yun hanggang ngayon guys, gamit-gamit ko. Kitang-kita nyo yan sa mga vlog ko, mga videos ko, mga pictures ko. Gamit na gamit ko yung sapatos na niregalo sa akin. Okay? So, etong tinitira sa akin ni Auntie Christine, I remember she used that slipper on the last few days bago ako pumunta ng Uganda. Ginamit niya yung tsinelas na yan, 1 beses lang. Hindi niya na ginamit ulit. Kasi siguro gusto niya dalhin sa Uganda kasi ang mahal. Imagine, 6,000 na tsinelas. Diba, guys? 6,000 na tsinelas. 6,000 na tsinelas. Blessed na blessed si Auntie Christine, no? Ngayon pinakalat ni Auntie Christine. Auntie Christine, you claimed that what? I took the sleeper away from you? What am I going to do with the used sleeper size 41? Auntie Christine, what am I going to do with that? By the way, one day you will see that sleeper. One day you will see that sleeper, you guys. Unless the sleeper is going to be burned. Okay? But, kaya nga nasabi ko, no, 2025 na palang, dami pala talaga tao, madali pa din mauto, no? Imagine, sinabi lang ni Auntie Christine, kinuha ko ang tsinelas, nagputakan lahat ng mga 80-80, ibalik ko daw ang tsinelas. Guys, wala na ba talaga kayong... Tawa talaga ako sa inyo guys, no? But anyway, andito yung mga videos na nagpapasalamat yung pamilya sa akin. Ayan. Ayan, saan pa dito? Christine, Monica, your sister here. As you're aware, thank you for the hard work that you do. We know Princess's family is part. Ayan. Princess's family is part of our family. And on such a day, I want to say cheers to you. I want to wish you everything that you desire. Happy birthday. And as you're aware, Christmas is tomorrow. Merry Christmas. This is December 23. Birthday ni Auntie ng December 24. Ginawa ko to guys, inedit ko. May complete YouTube video ako nito na yung episode lang na yan. And then sinend ko yung video na, 3 minutes video, sinend ko kay Auntie kasi sabi ko baka kako gusto niya gawan ng content, no? At magkwento tungkol sa pamilya niya. So Auntie Christine's life story is her life story. I knew a lot about Auntie Christine but I never talked about it. Not unless I was directly involved, and if I had talked to her na I'm going to share about it. Example is yung mga anak niya na nag-aaral. Nagpaalam ako kay Auntie Christine. Klarong-klaro yan. Auntie Christine knows that. Because I told her, Auntie, I don't want to step on your feet when it comes to your children. Okay? So ngayon, I did that one. We made a vlog. Now, may sister si Auntie Christine eh.
Kaya si AR ang pinili niya na siraan ako kasi hindi ko nakilala si AR. Hindi ko siya nakita, isang beses lang nung pumunta ako sa bahay nila. Hi, hello lang. Pero yung talagang kapatid niya na labas-pasok sa bahay namin kapag pumupunta sa capital city, ayan, si Monica na nakilala ko ay sobrang bait din, okay? Sobrang bait, maayos. I allow Monica to stay in our house nung nandun kami sa Uganda kasi nga para magkita sila ni auntie, magkausap, matulog together, magchikahan. Alam na alam yan ng pamilya ni Auntie Christine. Kaya hindi niya masabihan si Monica na siraan ako, no? Hindi niya ma-brainwash si Monica kasi Monica knows how we treated Auntie Christine well. Auntie Christine, you tried to play your game, but your game is going to catch up with you very soon. And I wish you well. By the way, I wish you well and I wish that you are ready for what you have been doing. Okay? So now, nagpa-picture na kami as family. We celebrated Christmas together, no? And then we did parlor games. Pagdating dun sa parlor games, guys, naglabas na yung pagka-reklamador. Kasi tayong mga Pilipino, pag naglalaro tayo ng parlor games, more on tuwa, more on kasiyahan, more on ganito, ganyan. Kasi nga games, no? Si Madam 10 Gibbs naglabas ng limpak-limpak na 1,000. Nagpabunot siya ilang beses. May nakabunot 1,000. Sport ka lang ba? Ako, nakabunot ng 20, 50. Si Auntie, pagbunot niya, minalas, 20. Nagalit siya. Parang hindi naman galit, pero nadabog. Nakita yun, guys, no? Na-upload yun. Maraming nakakita nun. Pero hindi yun yung katuwaan moment yun eh. Nagbunot siya. Pagbunot niya ulit, parang 50 lang ulit yun. Nag-ano na siya, guys, parang binalik niya sa box. Hindi talaga siya natuwa. So nakita ko, nakakahiya. Nahiya ako sa mga kapatid ko na yung taong dinala ko nagsisimula na nagiging ungrateful. Okay? And pag lumalabas pala si Auntie dito sa amin sa Jensan, tinuruan ko siya na mag-tricycle kasi hindi naman araw-araw pwede si Parts na ipagmaneho siya. Kasi si Parts, ang trabaho ni Parts mainly, ang mga bata at kung may trabaho ako. Dalawa, kasi yung mga bata nag-aaral sa syudad. Ida-drive niya yung mga bata, ihahatid niya ako. Susunduin niya yung mga bata, ihahatid pa uwi. Ganun ang trabaho ni Parts. Hindi niya trabaho na ipagmaneho si Auntie Christine. Pero dahil yung concern ko kay Auntie, lalo na pag gusto niyang mamasyal, hapon na, gabi na, ganito, ganyan, pinapamaneho ko talaga siya kay Parts. Okay? So ngayon guys, our life continued. And as you can see, by this time, after the December, no, after nitong second birthday ni Auntie, sunod-sunod na yung medyo naipon na eh. Parang nararamdaman ko hindi na siya nakakatulong. Marami ding moments that time na ako na yung nagluluto kasi nakikita ko na yung niluluto niya minsan ulit-ulit isang luto lang buong araw, ganun na yung ulam. Okay? Ulit-ulit na lang. Walang effort ba na mag-check sa YouTube? Tapos yung content niya, tulyemele, hindi naman na masasarap yung ginagawa niya kasi inaantay niya pa akong magbigay ng idea kung anong lulutuin. Inaantay niya pa akong magbili ng ingredients. In short, lahat ng allowance ni Auntie napupunta talaga ng Uganda. Lahat ni Singkong Duling, wala po siyang tinitira. Other than sa allowance ni Auntie, yung pera para sa apartment, lahat po yan sa Uganda na pupunta. Wala po siyang tinitira dito kahit ni Singkong Duling. Yan ang sinasabi ko sa inyo, no? So sabi ko sa kanya, Auntie, just tell me what you want to cook. Mag-check ka na lang sa YouTube para mabili ko na lang yung ingredients. Ako pa din, guys, ang bibili ng ingredients. Habang nagbablog siya, minsan, guys, 1:00 na, 2:00, hindi pa kami nakakakain. Kasi alam niyo naman si Auntie mag-vlog, malamya, madahan-dahan. Wala siyang sense of sense of time. Wala siyang, hindi siya nagmumultitask. Pag nagluto siya ng beans, aantayin niya yung beans na maluto. Pag nagpakulo siya ng manok, aantayin niya yung manok na kumulo. Hindi siya nakaka-multitask. Ilang beses kung tinuruan si Auntie kasi dalawa yung apoy, Auntie, pagsabayin mo, ganito, ganyan. Magluto ka na lang din ng kanin kasi rice cooker. Ilang beses, guys, na may ulam na wala pang kanin. Or minsan, ako na lang mismo yung gumagawa. Kasi ayaw niyang tanggapin yung tinuturo ko sa kanya. Okay? So, by that time, medyo hindi na ako masyadong at ease, no? Pero nilalaban ko pa din, guys. Kasi iniisip ko nga, mahihirapan siya pag umuwi. Ganun pa din yung standing ko. Pero sabi ko, let me try to do it. Talaga, no? Na ako lang, no? So, ngayon, family picture kami ng mga anak ko. Ang sinama ko lang during this time, si Ate Buji lang. Si Josel, sinama ko ba si Josel this time?
Kasi ang nangyari guys, pag may mga lakad ako nakasama yung mga anak ko, mas nakikita ko na mas hindi ako nahihirapan pag si Josel yung kasama ko, pero kailangan kong isara yung tindahan. So ngayon nagpa-picture kami, ayan. At this family picture, hindi ko na sinabay si auntie kasi hindi ko na nararamdaman na yung effort ko na maging pamilya siya, she's actually giving it back na maging pamilya kami. She has a certain, gusto niya yung sarili niya lang. Ganun lang yung gusto niya. Okay? At sa unang taon namin or sa 5 years namin together, 4 na taon sa Uganda, 1 taon sa Pilipinas, guys, maniwala kayo sa hindi, no? Sa 5 taon na yan, never niya man lang at least na kahit busy ako sa work, never niya man lang na-initiate sa mga anak ko na bigyan ako ng maliit na note, maliit na sulat sa birthday ko, Mother's Day, wala po lahat. Pero sa birthday ni Auntie Christine, sa Mother's Day, kompleto. Mother's Day, birthday, pinapapunta ko yung bata sa kanya, i-greet, ganito, ganyan. Okay? So, nagpa-picture kami na lang, hindi ko na siya sinama. Kasi hindi ko na maramdaman na dapat, bakit, hindi ko na feel. Pero okay yung trato namin sa isa't isa. Yun lang na part na nandyan yung mga anak ko. Parang mabigat na yung loob ko na isama pa siya sa family picture. So may picture pa din kami pero hindi yung sa studio talaga. Okay, nagpa-picture pa din kami ng family pero hindi na studio. Kasi yung gusto ko sa studio na family namin is talagang, alam mo yun, yung feeling na family kayo ba, mag-reminisce ka ng magaganda ba, ganun. Kaso lately, hindi na maganda yung feeling ko. So next niyan, merong nagregalo sa amin ng trip to Baguio. Ngayon, nasa Baguio na tayo ha, wait lang. Ayan. Ngayon nasa Baguio na tayo. Etong Baguio naman, may pinakalat na naman siyang kasinungalingan. Na yung Baguio daw, ang nagbayad daw ng Baguio na yan ay yung aking ex. Guys, kahit siguro dulo ng buhok niya sa ulo niya, guys, wala siyang ambag sa lahat na naganap sa buhay namin ng mga anak ko from day 1 namin dito sa Pilipinas hanggang ngayong magti 3 years na. And big shout out sa nagregalo ng Baguio trip namin kay Tita J, maraming salamat. Tita J actually paid for yung flight ticket namin, tsaka yung aming accommodation, I believe, yes. And the rest, pinag-ipunan ko na as regalo ko sa lahat ng mga staff na din. And si Tita Jackie din, nagregalo din siya sa amin. So, during that time, syempre kasama si Auntie Christine. Dito guys, napansin ko na sa mga panahon na to, na grabe yung mood ni Auntie Christine. Simula nang natapos yung first 6 months sa Pilipinas, ang dami niyang moments na sobrang moody siya. At ako guys, ayoko yung ganun, ayokong nagbebebe ng tao. Kasi ako sa sarili ko, pagod na ako. Wala na akong energy para magbebe ng kung sino. Kung wala ka sa mood, okay lang yan. Hanggang sa kaya ko, kakayanin ko. Okay? So, lagi na siyang walang sa mood. Dapat, makikita mo lang siyang umiti pag may binigay ka sa kanya. Makikita mo lang siyang umiti pag binigyan mo siya ng pera, pag may sinabi ako na auntie may nagbigay sa iyo ng regalo. And by the way guys, no, si auntie open naman siya sa public, pero ang bigat ng blessing sa buhay niya. Hindi ko lang alam bakit. Siguro kasi hindi siya nararamdaman ng tao. I don't know, correct me if I'm wrong, tell me down below, no? Kasi yung mga nagbigay lately sa kanya para sa paa niya at para sa mga bata, it's because I communicated with people kung ano yung purpose. Pero si auntie, never po akong nakatanggap na siya mismo yung na princess, kinausap ko si auntie, ito para sa kanya. Not unless talagang nag-intro ako sa vlog ko na guys, si auntie kailangan ng tulong. Ang bigat ng blessing sa buhay ni auntie. Ang hirap pumasok, kahit doon na lang sa bunot-bunot, no? Kasi ako hindi man ako makabunot ng malaking halaga. May mga benta-benta naman ako. Pero si auntie wala talaga. Kahit 1,000, sobrang hirap pumasok sa buhay niya. Ngayon, sabi ko, okay, pagdating namin ng Baguio, guys, nagtukar yung kanyang mood. Ayoko pa naman yung mood niya na yan. Parang wala siyang pakialam sa lahat ng tao. Kahit birthday mo, kahit may event ka, kahit busy ka, pag wala siya sa mood, wala siya sa mood. Ang nangyari, naging liability na siya. Okay? Nahirapan ako talaga, guys. Nahirapan na ako. First year, medyo nabigatan na ako. May mga moments na nababurn out ako. Umiiyak na ako kung sino yung iniiyakan ko na trusted ko na.
Tita, pagod na pagod ako talaga. Pagod na pagod. And then hagulhul ako guys. Labas ko lahat ng pagod ko. Pumunta kami ng Baguio. Lumabas kami. Yung lakad namin guys. Bigla siyang nag-moody. No? Bigla siyang nag-moody. Siguro dahil hindi siya nabibigyan ng atensyon. Kasi nung time na yun sabi ko sobra na. Sabi ng mga kapatid ko, masyado mong masyado mong inaalagaan masyado. Wag masyado. Alam mo naman yung responsibilidad niya. Alam niya yung responsibilidad niya. So medyo naglaylo ako guys, no. Siguro napansin niya yung paglaylo ko na yon. And talagang parang siya guys, nag-moody. Nasa Baguio kami, 4 na araw ba kami doon, or 4 na araw, 3 gabi, or 4 na gabi, 5 araw. Hindi po siya kahit naghugas ng pinggan, hindi po siya kahit nagluto, hindi po siya kahit bumili ng kahit na hindi po siya nautusan ng kahit na mali. Never you guys. Nasa cellphone lang siya, internet, wifi, tihaya, upo, kain, tayo, akyat, ganun lang ang trabaho niya. Okay? So ngayon, like I said nga, nandun ang auntie ko na senior, nandyan ang mama ko na senior. Diretso kusina, luto. Wala man lang offer na magtulong. Si Josel, diretso luto. Si Parts, diretso trabaho, diretso luto. Alam niyo, mag-outing kayo na magtulungan kayo. Pero hindi pa din, okay lang pa din. Sige, okay lang pa din. Makita nyo guys kung gaano kataas ang buntot ko talaga, no, pagdating dito sa sitwasyon ni auntie. Kaya hindi nyo ako masisi. Or masisi nyo man ako, wala akong pakialam. Kung pagdating ng mga huling linggo niya dito sa Pilipinas, tumigil ako na kausapin siya. Malalaman nyo yan later. And I'm going to confirm with you guys, hindi ko siya kinausap. At malalaman nyo later yung rason kung bakit. At sasabihin ko sa inyo lahat ng naramdaman ko. At alam ni auntie yan, kinausap ko siya, nag-reach out ako sa kanya, pero may something wrong. There was something wrong. Merong gustong mangyari si Auntie Christine na hindi pwede para sa akin yung ganun. Hindi pwede sa akin yung ganun. Wala pa dyan yung sa mga bata na part. So ngayon, sabi ko okay. Nagtantrum siya guys. Nagmoody siya sa Baguio. Sabi ko sa kanya, okay lang, masakit to yung katawan. Hinatidan namin ng pagkain sa kwarto, binigyan ko ng gamot para maging okay. Iniwan namin ng ng kalahating araw. Ngayon sabi ko, hala, ang ganda pala ng experience natin ngayong araw, may strawberry tayo. Walang strawberry sa Uganda, hindi pa na-experience ni auntie. Guys, nagpa-drop kami sa isang tourist station, pinabalik ko po yung driver para pick upin lang siya. Medyo malayo na kami nun sa hotel. Pero hindi naman masama ang ni auntie nun, hindi naman masama ang pakiramdam niya. Alam na alam ko ang ugali ni auntie sa 4-5 taon. Napaka-moody, may mood siya na dapat, yung mood niya na yan parang may pagkamaldita, tas kailangang asikasuhin mo siya, ganyan. Nung una okay lang, pero nung habang tumagal, kulang pa. Parang gusto niya pa super duper special pa. So ngayon, bumalik yung driver, nag-vlog din ako nito guys. So andito kami ngayon, hinahanap niyo si auntie, binalikan pa siya ng driver, masama daw ang pakiramdam. Binalikan siya ng driver kasi tinawagan ko siya, auntie, maganda yung pupuntahan, gusto mo bang sumama? Yes, akala niya siguro, ibe-baby namin siya lahat. Hiyang-hiya ako guys sa mga kasamahan namin that time, hiyang-hiya talaga ako. So sinundo siya ng driver, kaya nagkaroon kami ng moment sa may, tawag nito sa may, strawberry farm. And during that time, kasama si Josel, kasama si Ate Buji. Si Ate Buji nakatoka sa kay Mayumi. Si Josel tsaka ako at yung kapatid kong bunso nakatoka sa mga bata. Si Auntie Christine po walang ginagawa. 0. Tumanggap po siya ng regalo sa mga subscribers natin na nasa Baguio. Doon lang siya ngumiti. Tumanggap po siya ng regalo na cash sa subscribers sa Baguio at regalo na scarf. Doon lang siya ngumiti. So sabi ko hindi maganda tong ganito. Sabi ko sa kanya at lagi ko siyang inire-remind no na auntie maging grateful ka naman. Sabi ko sa kanya, auntie pag may nagpa-picture sa iyo, kahit pagod ka, iintindihin mo naman kasi sila nanonood sila ng mga vlog mo. Oras nila yung ginagamit nila. Wag ka naman magmaldita. Ganun ako mag-approach. So ngayon, nakauwi kami guys, ang enjoy kami sa Baguio, ang dami naming nagawa doon sa Baguio, ang daming picture ni auntie sa Baguio. And during that time, by the way, I believe, nakunan ko na siya ng iPhone. Okay, yan, isa pa yung iPhone na yan. Yung iPhone na yan, pag-uusapan natin sa next episode dahil medyo mahaba-haba na to at ako'y magla-live selling pa ng 2 PM. So dito sa next natin, no, this is already January, February, March. Nasa na tayo? Nasa punto na tayo ng March 2025. Ayan. 2025. Tama ba?
Ay, sorry, mali pala. Anong year ba yon? Dito tayo. 2025. Kasi February kami pumunta noon eh. Wala na si Kuya Kahil eh. Nakabalik na siya noon sa Thailand that time. Naalanganin yung date namin. So, April, March, ayan. Pumunta kami ng Baguio, January pala, no? Kasi nasa ending ng January kami nagpa-Baguio. Dito marami siyang pictures. I-share ko sa inyo lahat yan. Okay. So, pagbalik namin galing Baguio, nag-celebrate kami ni Miss Joselle ng Mayumi Thailand Closet na anniversary. And then, again, during this time, guys, meron na akong bahay ng mga bata. Nakakuha din pala ako, guys, ng isang kotse, which is this one. Kasi sabi ko sa sarili ko, first time ko to, itatry ko kung kakayanin ko. Hanggang ngayon, kinakaya ko naman. Kasi nga, ang mga bata ay maliliit pa, kailangan eskwelahan, kailangan ganito. Hindi na kasi itong ngayon, guys, eh. Nagiging nagiging needs na ang kotse ngayon dahil sa panahon natin na grabe yung ulan, grabe yung init. Lalo na mga bata yung dala ko. So, nakuha ko na tong kotse. Sobrang proud ko, sobrang happy ko, guys. Imagine, single nanay ako, guys. Baby pa lahat ang mga anak ko. Ako lang mag-isa. Nagtatrabaho left, right. Buntis ng anak, nagpadede, trabaho pa din. So, ang daming blessing pumasok sa buhay ko, no? Yes, a big responsibility came with that. Pero that's okay. So, ngayon, tuloy-tuloy yung storya natin. Ititigil ko muna. Then, ang pag-uusapan natin next is yung iPhone na yan. Kasi ang dami talagang backlash about sa iPhone. So, sa iPhone na yan, dyan, magkakaalaman tayo. Again, maraming salamat po, Princess Higa. Once again, I'll see you guys on the next episode. Much love. Mwah! Ingat kayo palagi.